Ang malagim na lihim ni Rowena. Sa tahimik na baryo ng San Pedro, isang lumang bahay ang nakatayo sa dulo ng kalsada. Pagmamay-ari ito ni Mario at Rowena, isang mag-asawang nakatatakdang magsimula muli ng kanilang buhay. Kakauwi lang ni Mario mula sa mahigit 10 taong pagtatrabaho bilang isang OFW. Sabik siyang makasama muli ang asawa at magsimula ng panibagong yugto ng buhay. Isang umaga, habang nag-aayos si Rowena ng kanilang bagong pamamahay, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang balikat. Nang pumihit si Rowena, sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang batang lalaki na may mga matang puno ng kalungkutan. Saglit lang ang larawan ito at agad na naglaho. Hindi niya ito pinansin sa una. Inisip niyang dulot lang ito ng kanyang pagod sa pag-aayos ng bahay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nang makaramdam si Mario ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa tuwing gabi, maririnig nilang umaandar ang lumang laruan sa silid na kanilang hindi madalas puntahan. Tuwing babalikan ito ni Rowena, ang mga laruan ay nasa ibang posisyon na. Tila ba may naglalaro rito? Kumakalansing ang mga bintana sa madaling araw at sa mga pagkakataong walang hangin, parang may mga yapak na naglalakad sa sahig na gawa sa kahoy. Si Mario, na minsang piniling hindi pansinin ng mga ito, ay nagsimulang mabahala sa paglipas ng panahon. Sa gitna ng mga kaguluhan, bumisita ang kanilang matalik na kaibigan na si Clara kasama ang kanyang anak na si Anton. Habang nagkakape sa kusina, biglang napalingon si Anton sa pintuan ng hagdanan at nagtanong, "Nanay, sino po yung batang naglalaro doon sa itaas?" Nagkatinginan sina Mario, Rowena at Clara. Walang ibang bata sa kanilang bahay bukod kay Anton. Dito na nagpasya si Rowena na isiwalat ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Umamin siya kay Mario sa pamamagitan ng mga luhaang mata. "Mario, bago ka nag-ibang bansa, may nagawa akong malaking kasalanan. Naging mahina ako at nagkaroon ng relasyon kay Alex, isang dating kakilala. Nabuntis ako at isilangon ko si Miguel. Pero sa galit ng tadhana, namatay si Miguel sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas." Si Clara, na matalik na kaibigan ni Rowena, ay tila alam na ang bahaging ito ng kwento. Alam niyang may hinanakit si Rowena, ngulit nagulat din siya sa bigat ng mga pangyayari. Habang nag-uusap sila sa sala, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Agad silang kumaripas ng takbo papunta sa pinagmulan ng ingay. Pagbukas nila ng pinto sa lumang silid, nakaharap nila si Miguel. Batang payat, may malamlam na mga mata, at naglalabas ng umaapoy na damdamin ng sama ng loob. "Nasaan si Mama?" Ang kanyang tanong na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Gulat at takot, hindi makaimik sina Mario, Rowena at Clara. Biglang humampas ang mga bintana at pinto. Tila ba ang bawat bahagi ng bahay ay sumasabay sa hinaing ng bata. Si Rowena lumuha at humarap sa anak. "Miguel, patawarin mo ako. Kahit minsan hindi kita iniwan sa aking puso." Ngunit sa halip na kapayapaan, isang malamig na halakhak ang dumungaw kay Miguel. Sa isa pang iglap ng di inaasahang pangyayari, bumuhos ang lahat ng galit ni Miguel at ang loob ng silid ay naging isang unti-unting pagkitil sa buhay ni Rowena. Si Mario, matagumpay na inabot ang kanyang asawa, ngulit huli na ang lahat. Isa itong paalam na hindi na mabubura sa kanyang alaala. Si Clara at Anton naman ay tila naigapos sa takot at hindi makagalaw. Ang buong bahay ay nabalot ng katahimikan.
Naiwan lamang ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan na hindi na maibabalik. Sa mga susunod na buwan, si Mario ay naiwang mag-isa sa bahay na iyon, kasama ang lihim at multo ng nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi na siya lumabas ng bahay. Niyakap siya ng dilim at nagpalubog sa kanya sa kawalang pag-asa. Ang dati niyang masayahing mukha ay napalitan ng lungkot. Ang kanyang atensyong dati ay naibubuhos sa trabaho ay ngayoy tinatangya ng mga alaala ng nakaraan. Umiiwas sa kanya ang mga tao sa baryo dahil sa mga bulong-bulungan na sinumpa ang bahay na iyon. May mga nagsasabi pa nga na kapag dumaraan sila malapit sa bahay ng mag-asawa, maririnig ang iyak ng bata at hagultol ng isang babae. Sa kanyang pag-iisa, palaging sinusubukan ni Mario makausap si Miguel. Pilit niyang sinasabing mahal niya ito kahit hindi niya ito nakilala. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagigising siya sa tawag ng isang malamyos na boses na gumagambala sa kanya habang nananaginip. "Tulungan mo ako," pakiusap ng boses ng bata na lumalapit ngunit hindi niya halos maabot. Pinagsisihan ni Mario ang lahat ng mga bagay na hindi niya naibigay kay Rowena. Sa dati niyang buhay bilang OFW, naisip niya kung paanong ang oras at pagsisipag na kanyang hiniyalay ay naging walang kabuluhan. Wala siyang kapayapaan at ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay tila tanikala na nakatali sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nakaupo sa lumang silya sa balkonahe, naisipan niyang tawagin ang espiritista sa baryo. Umabot sa kanya ang kwento ni Mang Ramon, kilala bilang tagapamagitan sa mga kaluluwang hindi matahimik. Nang dumating si Mang Ramon, nagulat ito sa bigat ng enerhiya na bumalot sa bahay. Nagdaos sila ng seremonya upang hilingin ang kapatawaran at kapayapaan para kay Miguel. Sa gitna ng mga bulong at dasal ni Mang Ramon, muling lumitaw si Miguel. Ngayoy tila mas matahimik na. Lumapit ito kay Mario, hindi para magalit kundi upang magpaalam. Paos ang boses ni Mario. "Patawarin mo ako, Miguel, sa lahat ng pagkukulang ko." At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Mario ang bigat na unti-unting nawawala. Dahan-dahan, nalusaw ang imahe ng bata. Tila ba natanggap na nito ang kanyang kahilingan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Mario na may mga lihim na kahit na gaano kalalim ang sakit na idinulot, isa lang ang kayang paghilumin, ang kapatawaran. Gayunman, ang sugat ay mananatili. Palatandaan ng isang nakaraang dapat ayusin at ang kaluluwang naghihintay ng kapanatagan. Sa pagtahak ni Mario sa bagong landas, bitbit niya ang aral mula sa isang multong nagmakawa para sa pagmamahal na di naranasan. Ang lumang bahay sa San Pedro ay nananatiling isang palatandaan ng mga lihim na hawak ng mga dingding nito at ng pighi ng isang pamilya. Nagsakripisyo, ngunit huli na ang lahat upang makamtan ang kapayapaan.